Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas, shoutout kay Leomer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang grupong ito ng mga tao ay pawang pinili ng dalawang gwardya. Natural, matatag silang tatayo sa likod ng dalawang gwardya kapag may mga problema. Para sa kanila, ang dalawang gwardya ay kanilang mga benefactor, anuman ang mangyari, upang maipakita ang kanilang pasasalamat sa iba at maipakita ang kanilang pasasalamat sa iba, lahat sila ay kailangang tumayo ng napakatatag sa likod ng dalawang gwardya. Anong ginagawa nyo isa-isa? Ang dalawang guard ay mga personal na gwardya ng may-ari ng nayon, maaring ang mga posisyon nila ay pareho sa atin, ngunit ang kanilang mga antas ay mas mataas pa kaysa sa atin. Tama, ngayong wala na ang mga nakatataas, sila na ang pinakamataas na tao sa grupo natin, kung hindi mo sila pakikinggan, sino pa ang pakikinggan mo? You are blatantly violating the rules of the village. I think you are all sick and death. Tumahimik ka agad at maupo, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagtalikod at pagpaparusa sa iyo sa ngalan ni Shouchi. Ang 25 taong ito ay may mga kwalifikasyon at lakas para sabihin ito, kung tutuusin, sila na ang nangungunang 25 tao sa grupong ito. Kung sumiklab ang away, kahit sino pa ang bumuo ng team para labanan sila, magkakaroon sila ng tiyak na kalamangan. Maliban kung, ang grupong ito ng mga tao, 10,000 tao, ay direktang nagsasama-sama. Gayunpaman, ito ay malinaw na ito ay malabong mangyari. At least, yun ang iniisip nila sa puso nila, most of them are the same type of people, pero niloloko lang nila, kung talagang gusto nilang kumilos, tiyak na mas matatakot ang mga taong ito kaysa sa iba. Humph, tinutulungan ka ng dalawang guard, syempre tinutulungan mo silang magsalita, I think pugad ka lang ng ahas at daga, bakit ka namin makikinig? Tama, kung gusto mong kumilos, Tara, tatayo muna ako. Tumayo na rin kami, kung gusto naming hawakan ang iba naming kapatid, tatapakan muna nila ang katawan namin. Sa panig ni Han Sanchen, tuwang-tuwa na tumayo ang 25 disipulo na muntik ng gamutin. Una, dapat nilang protektahan ang mga taong ito, at pangalawa, nandito si Han Sanchen, bilang kanyang mga alagad, tiyak na hindi nila palalampasan ang pagkakataong magpakita ng kanilang sarili sa harap ng kanilang Panginoon, at hindi rin nila hahayaang madama ng kanilang Panginoon na si Zun na siya ay isang taong hindi kayang tiisin ang problema. Kung tutuusin, lahat ito ay may kinalaman sa kanyang kinabukasan. Siyempre, may pangatlong punto, ibig sabihin, ang mga taong ito ay laging may sariling makasariling motibo, gusto din nilang ipahayag ang kanilang sarili sa oras na ito at makuha ang paggalang ng iba maliban sa Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, kapag ginagamot sila ni Han Sanchen, lahat sila ay nakaramdam ng isang malaking puwersa na nabuo sa kanilang mga katawan, kaya lubos silang kumpiyansa sa pakikipaglaban at sabik pa silang sumubok. Shit, kung magrebelde ako sa'yo, ipaglalaban kita kung gusto mo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Walang takot ang 25 tao sa panig ng dalawang gwardya, bagamat ang 25 tao na kanilang kinakaharap ngayon ay halos ginagamot ni Han Sanchen, o mas mabuti pa sa kanila, naniniwala din sila na sa kanilang maunlad na paglilinang dahil, sa isang paghaharap, hindi sila kailanman matatalo. Maya-maya, 25 laban sa 25 tao ang napuno ng amoy ng pulbura, na para bang maaari silang ganap na sumabog anumang oras. Gayunpaman, ang 3,025 disipulo ni Han ay mayroon pa ring higit na mga pakinabang pagkatapos ng lahat, kung tutuusin, bagamat maraming taong naruroon ang umupo at hindi nang ahas na magkamali matapos pag-alitan, marami pa rin ang nakatayo. Hindi sila nasiyahan sa simula. Ngunit ngayon ay may humahadlang sa kanila,
kaya natural na sila ay naging mas walang takot. Medyo nataranta ang dalawang guard sa oras na ito, hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa, masyado din silang nagalit, paanong ang orihinal na masayang kaganapang ito ay naging isang engkwentro ng militar sa isang kisap mata. Kung ang bagay na ito ay isusumbong sa may-ari ng nayon, hindi ko alam kung naroon ang naunang inaasahang papuri, ngunit isang bagay ang tiyak, iyon ay, tiyak na magagalit ito sa may-ari ng nayon. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay wala na, ngunit ang ating sariling mga tao ay nasa sibil na alitan, habang iniisip natin ito, mas nakakahiya. Gayunpaman, alam din ng dalawang gwardya na wala silang paraan upang malutas ang problemang ito, at huli na ang lahat para magpadala kaagad ng isang tao upang ipaalam sa kanilang mga superior, pagkatapos ng lahat, ang isang away ay maaaring sumiklab anumang oras. Napag-isipan nilang dalawa, at sa huli ay wala na silang ibang pagpipilian. Nakatingin lang sila kay Han Sanchen, umaasa na ang kagalang-galang na panauhin na ito ay makapagpapagaan sa sitwasyon sa oras na ito. Total si Han Sanchen ang pinakamataas na tao dito, at siya lang ang pinakamagaling magsalita. Nang makita ang sabik na tingin mula sa dalawang gwardya, si Han Sanchen, ang pasimuno, ay gustong tumawa sa kanyang puso, gayunpaman, kailangan pa rin niyang magpakita ng palabas. Bumantong hininga, itinaas ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at sinulyapan ang lahat ng naruroon, pagkatapos ay tumingin sa dalawang gwardya, at sinabing, anong tinitingin-tingin niyong dalawa sa akin? Posible bang hindi ko kayang hawakan ang sarili ninyong mga problema para sa inyo ng personal? Sa madaling salita, tila ayaw pakialaman ni Han Sanchen ang mga kalokohang ito, ngunit sa katunayan, ang grupo ng mga tao na talagang nagrebelde ay maaaring sabihin na ang posisyon ni Han Sanchen ay medyo pabor sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sa normal na pagsasalita, bagaman ang bagay na ito ay hindi nasa ilalim ng kontrol ni Han Sanchen, si Han Sanchen ay isa rin sa kanilang Katanji tanging panauhin, at siya ay isang natatanging tao sa lahat ng bagay, at siya ay isang natatanging tao sa lahat ng bagay. Patas, hindi bababa sa dapat. Niyang, ihinto. Ito nagpa siya ang mga gwardya na sumuko. Lahat, narito ang natatanging panauhin, magkakapatid kaming lahat sa isang sikat na tindahan, kung tayo ay magsisimula ng away, hindi ba't hindi natin bibigyan ng mukha ang kagalang-galang na panauhin, at hayaang makita ng kagalang-galang na panauhin ang ating mga biro. Oo, ako ang hindi nakayanan ng maayos noon, ngunit alam ng lahat na tayo ay mga maliliit na gwardya na kapareho ng antas ng iba, wala talaga tayong magagandang kakayahan sa ating sarili, ito ay para lamang sa kaganhawahan ng mga natatanging panauhin upang mailigtas ang lahat, medyo nakakalito ang bulag na operasyon na ito. Eto, humihingi kami ng paumanhin sa lahat kung ano man ang aming nagawang mali, I'm sorry. Tapos magsalita ang dalawang guard at yumoko sa lahat sa napakagandang paraan. Kung tutusin, mga tao sila sa sikat na tindahan, sa sandaling nagbago ang ugali nilang dalawa, sobrang gamaan ang pakiramdam sa eksena, maraming tao na nagtangkang magrebelde ay nabawasan din ang galit sa isang iglap. Kung tutusin, karamihan sa mga tao ay gusto ang ugali ng mga sikat na tindahan, ang dalawang gwardya ang nagsimula ng kanilang pagkakamali, at ngayon ay umamin ang dalawang gwardya sa kanilang pagkakamali, magiging napakahusay. Nang makita ito, ang dalawang gwardya ay hindi nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pansamantala, paanong hinayaan ni Han Sanchen na lutasin ang sitwasyon na itinakda niya ng malamig. Sa oras na ito at sinabing, ang dalawang sugo ay medyo mahusay sa pag-uusap, pumunta kayong dalawa sa bilog na ito, and it turns out na ako ang may kasalanan. Gusto kong iligtas ang mga tao, kaya kailangan mong gawin ang mga desisyong ito, at kailangan mong saktan ang lahat bilang kapalit ng mga benepisyo ng isang maliit na grupo ng mga tao. Kahit na sa tingin mo talaga, may isang bagay na hindi mo maipaliwanag, kaya nga ang mga taong hiniling ko sa iyo na piliin ng patas at patas ay nauwi sa iyong makasariling motibo. Tsaka, ang joke na pinapanood ko dito ay siguradong hindi biro nitong magkapatid na hindi kontento in fairness, kundi biro niyong dalawa na gumagawa ng mga bagay para sa sariling kapakanan. So, I don't want to take the blame for anyone, and you don't want to use me as an excuse to try to suppress brothers. Nang matapos siyang magsalita, hindi naisip ni Han Sanchen na sapat na ito, tumingin siya sa mga taong naruroon na gustong magrebelde at sinabing, lahat,
Isang beses lang ako magdedeklara, tulad ninyo, galit na galit ako at hindi kontento sa hindi patas na bagay na ito. Nakikita ko ang pagsisikap ng bawat isa sa inyo, kaya ayokong masira ang inyong pagsisikap. Pumili ako ng 25 tao dahil hindi ko kayang panindigan ang ganitong uri ng lihim na operasyon. Buhay ng lahat, buhay yan. Kahit ngayon, medyo nagagalit ako sa ginawa ng 2 asong ito, sa makatuwid, ang ilang mga desisyon na hindi ko gustong gawin ay maaaring gawin na ngayon, handa ka bang makinig? Tumingin si Han Sanchen sa crowd na magre-rebelde. Pagkatapos sabihin ni Han Sanchen ang mga madamdaming salita na ito, ang grupo ng mga tao ay hindi na makaupo. Walang sino man ang hindi mahawahan ng ganitong uri ng empatiya, at walang sino man ang hindi magiging ganap na kalmado sa oras na ito, para sa kanila, dahil nagkaroon na ng ganitong ideya si Han Sanchen at nagbigay pa nga ng ganoong damdaming pananalita, kaya natural, agad-agad at ganap na nag-alab sila. Tama ang sinabi ng distinguished guest, these 2 dogs make good decisions and yet blame the distinguished guest for their actions, this is simply shameful. Oo, tayong magkakapatid ay tumigil sa pakikipagtalik at labanan sila hanggang sa huli. Halata namang gusto nilang paboran yung may mataas na cultivation, pero parang aloof sila sa harap natin, damn it, hindi na ako makatiis. I'll fight with them. Ang grupo ng mga tao ay lubos na nagalit, syempre, ang 25 disipulo ni Han Sanchen ang unang nagpasan, at sumugod sila patungo sa 25 tao na pinili ng 2 gwardya. Saglit lang ay nag-away ang 2 panig. Nang dumating ang mga bagay sa puntong ito ay talagang isang mahigpit na kompetisyon, at walang panig ang nagkaroon ng kaunting oras upang maghanda. Sa makatuwid, sa sandaling nagkaroon ng tunggalian, ang buong eksena ay naging magulo. Lumaban, patayin, labanan mo sila. Sa isang tabi, mayroong isang pangkat na pinamumunuan ng 25 disipulo, kasama ang isang grupo ng mga tao na may medyo mababang antas ng paglilinang ngunit ilang beses ang bilang, sa kabilang panig, mayroong 25 nangungunang master na maingat na napili. Parehong makapangyarihan ang magkabilang panig, pagkatapos ng laban, pantay-pantay sila at walang bam ibigay sa isa. Ang 2 gwardya ay lubos na natakot sa oras na ito, hindi nila alam ang gagawin. As usual, syempre kailangan nilang tulungan ang mga elite na napili nila. Gayunpaman, malinaw na nakagawa na sila ngayon ng galit sa publiko, at ang pinakamahirap ay nakatayo pa rin ang VIP sa likod ng grupo at galit sa ginawa nilang 2. Sa makatuwid, kung ang bagay na ito ay iuulat sa mga nakatataas na awtoridad, ang tinatawag na kredito na dati nang isinasaalang-alang ng 2 tao ay ganap na mapapawi, syempre, higit sa lahat, mapaparusahan pa sila ng may-ari ng nayon dahil dito. Hindi mahalaga kung lumipat ka, hindi mahalaga kung hindi ka gumalaw, I mean, kuya, what should we do internally? Kinakabahang tumingin ang isang guard sa isa pang guard. Mukhang balisa at naguguluhan din ang ibang guard, natarante din siya, pero anong magagawa niya? Paano bilasan natin mag-report sa may-ari ng village, mungkahi niya. Saglit na nag-isip ang kausap at tuluyang tumanggo ng masunurin. Oo, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na lampas sa kanilang kontrol, kaya ang pinakamahusay na pagpipilian ay talagang hayaan ang kanilang mga nakatataas na masangkot sa bagay na ito. Tanging ang mga tao sa itaas ang may prestihiyo na mangibabaw sa eksena. Sa pag-iisip nito, sinamantala ang kaguluhan, ang 2 gwardya ay tahimik na umatras mula sa likuran ng karamihan. Sa katunayan, ganap na makunan ni Han Sanchen ang mga galaw ng 2 gwardya na ito kahit na magulo ang eksena, gayunpaman, sa relatibong pagsasalita, hindi handa si Han Sanchen na makisali sa labis na gusot. Lahat ng kilos ng 2 gwardya na ito ay talagang nasa saklaw ng kanyang inaasahan, at ang gusto ni Han Sanchen ay ang umalis dito ng 2 gwardya. Anyway, isang bagay ang dapat tanggapin, ibig sabihin, sa grupong ito, ang 2 gwardya ang may pinakamataas na antas, kung ang 2 lalaking ito ay may kaunting gulugad, o may lakas ng loob na ipagsapalaran ang lahat, kung gayon sa 25 nakatatanda kung ang isang master ng antas na ito ay pilit na pinipigilan, walang sinasabi kung ano ang magiging resulta. Pero at least, hindi masyadong magulo ang eksena, tsaka dito nagugat. Gayunpaman, kung ang 2 gwardya ay umatras, ito ay naiiba. Una,
Ang kanilang pag-alis ay magpapakita sa kanila na higit na hindi makatarungan, at ang grupo ng mga tao na nagudyok sa paghihimagsik ay makaramdam ng higit na katwiran, at ang labanan ay patuloy na tumitindi. Pangalawa, ang kanilang paglikas ay aalis sa eksena ng walang mas maraming tao na maaaring yumanig sa eksena, kaya ang status ng Han Sanchen, ang VIP, ay tataas pa. Ang dapat gawin ni Han Sanchen ay samantalahin silang dalawa na umalis at lalong gamulo ang maputik na tubig dito. Sa pag-iisip nito, malamig na ngumiti si Han Sanchen, tumingin sa pulutong na nag-aaway na, at biglang binilisan ang kanyang katawan at direktang sumugod sa karamihan. Pagkatapos, ang lalaking ito ay biglang inipon ang lahat ng kanyang lakas at nagsimulang umatake sa karamihan ng tao na parang tigre. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!